Bata pa lang ako noon nang malaman kong uuwi ng Pilipinas ang pinsan kong si Ate Danica. Sabi ni Papa, sa Australia daw sila nakatira. Di ko alam kung saan yung Australia eh. Basta sabi lang ni Papa, kailangan mo pa daw sumakay ng matagal sa airplane. Doon daw makikita yung kangaroos, pati koala bears. Pero kahit di pa ako nakakakita ng kangaroo o koala bears o nakakasakay ng eroplano, wala akong pakialam. Basta, excited akong makita ang pinsan kong si Ate Danica. Habang hinihintay namin ang pagdating ni na Ate Danica, parang tagal ng mga araw. Excited na kasi ako eh. Sabay namin kukulayan yung mga bagong coloring books ko. Maglalaro ng Lego, manonood ng Toy Story, pati yung Lion King, at syempre maglalaro at magbabanding. Sinundo namin sila sa airport. Ang tagal! Excited na talaga ako. Di nga ako nakatulog eh. Ayun! Sa wakas, dumating na sila. Nakita ko na rin sa wakas sila Tito Dan, pati si Tita Dolor. Hinanap ko si Ate Danica. Ayun! Nasa likod ni Tito Dan. Nagtatago yata. Agad-agad akong tumakbo para lumapit sa kanya. Hello Ate Danica, ako si Rika. Kumusta ka na? Kaya lang, hindi niya ako pinansin. Hindi rin siya nagsalita eh. Ay, baka kasi hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. English lang. Habang nasa biyahe pa uwi sa bahay namin, pilit kong nagpapapansin kay Ate Danica kung ano na nang tinatanong ko eh. Kaya lang, hindi niya talaga ako pinapansin. Nakatitig lang siya sa labas ng kotse. Ay, siguro masyado lang siyang nagagandahan sa Baywalk, kaya di na niya ako pinapansin. Pagdating namin sa bahay, pinuksan ko na kagad yung mga pasalubong sa akin. Ang dami-dami! May mga dolls, chocolates, damit, books at maraming toys. Hinanap ko siya. Ayun! Nasa swing lang pala siya. Pinuntahan ko siya para ayain maglaro. Ate Danica, do you want to play? Come, let's go to the park. Pero, di niya pa rin ako pinansin eh. Ay, siguro, inaantok o napapagod lang siya. Galing kasi siyang Australia eh. Sobrang layo kaya nun. Ilang beses ko pa siyang nilapitan para kausapin. Pero, di niya talaga ako pinapansin o tumutugon sa mga sinasabi ko. Kahit tumugo-dugo na ang ilong ko sa pag-i-English. Baka siguro pagod siya. No, homesick. O namimiss niya yung Australia, pati yung mga kangaroo. O baka pipi siya. O baka bingi siya. O baka ayaw niya talaga sa akin. Hindi ko naman alam kung bakit ay bigla na lang siyang nagsisigaw. At nagwawala si Ate Danica. Nilapitan niya ako at pinalo niya ako ng sobrang lakas. Sa sobrang sakit ay naiyak ako. Pinigilan siya ni Tito Dan. Pinainom siya ni Tita Dolor ng gamot. At makalipas ang ilang saglit ay tumigil na siya. Umiyak kong nilapitan si Papa para tanungin kung bakit ayaw sa akin ni Ate Danica. Ganito kasi yan, Rika. Hindi sa'yo galit si Ate Danica o ayaw niya sa'yo. Si Ate Danica mo kasi, may autism siya. Yung mga ganon, meron silang ibang universe para magta-travel sila. Ganun. Intindihin mo na lang sana si ate mo, ha? Kaya pala hindi ako pinapansin ni Ate Danica. Kasi, nagta-travel pala yung isip niya. Nag-e-explore siya ng bagong universe. Dahil sa nalaman ko, hindi ko man nakakalaro at nakakakwentuhan si Ate Danica, ay mas lalo akong minahal ang pinsan ko.
Ako nang nag-aasikaso sa kanya. Sayang nga lang at hindi na kami nakapaglaro ng Lego, nakakapag-bike at manonood ng Toy Story at Lion King. Mag-isa ko na lang din kukulayan yung bagong coloring books ko. Minsan, sasamahan ko rin siyang mag-travel para magkakalaro kami.